Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Kapag ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema. Ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata, gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City.
Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko. Oras na Pilipinas! Ako'y isang mabuting Pilipino. Minamahal ko ang bayan ko. Magandang midweek kaagapay. Welcome po dito sa Oras na Pilipinas mula sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan dito sa iyong paboritong FEBC Radio TV. Ako po si Heidi Bernardo Sampang at kung mapapansin po ninyo, ito na ang ikatlong araw ng ating mas maagang pagsahimpapawid ng ONP dahil ito po yung third day ng ating FEBC Retreat. So syempre kaagapay, meron pa rin naman tayong mga inihanda na makabuluhang kwentuhan, kaya agapayan niyo po kami sa loob ng mga 2 hours or hanggang 8:25 dito po sa inyong DZAS ngayong araw na ito ng Miyerkules 19 ng Hunyo 2024. At syempre, patuloy niyo pa rin pong alalahanin ang inyong mga ka-FEBC sa pananalangin. Nawa ay talagang manariwa sa amin pong mga puso at isipan yung panawagan ng paglilingkod sa Panginoon dito po sa pamamagitan ng FEBC Philippines. At mamaya, marami po tayong dapat na abangan sa kabuuan po ng ONP dahil tsak po na marami tayong matututunan mula po sa mga piling panauhin po natin kung saan nakasama po natin sila kamakailan nang tayo po ay dumako sa lungsod ng Maynila para po sa isa nating mga on-the-ground activities dito po sa DZAS. Pero bago ang lahat, kaagapay, syempre hindi mawawala ang pag-welcome natin sa iba't ibang mga kaagapay na nakatutok sa ating mga platform. So happy listening and happy viewing sa mga nakatutok ngayon dito sa Facebook Live. Good morning! Sa mga kaagapay din natin sa YouTube channel. Hi po! Gayon din sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV. Hello po! Sa mga gumagamit ng FEBC PH Stream. Good morning! Gayon din naman sa mga radyo pa rin at PM radios ang kanilang companion. Happy listening! Of course, sa mga nasa biyahe, isang magandang araw ng Miyerkules sa iyo kaagapay and ingat ka lang sa pagmamaneho. At ngayon po, papakilala ko na ang ating mga Katsim Positive co-pilot natin dito, si Jonathan Reyes. Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay. Maraming salamat din syempre kay Brian De La Cruz. Ito na si Brian, tropa mong maaasahan. Kay Lourdes Magtunaw. Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa. Grateful din tayo kay Phil Lagtapon. Phil Lagtapon, ready in action. At sa ating kaagapay sa RTV, thank you kay Raymond Paner. Ako po si Raymond. Positive sa lahat ng hamon. Sa mga bossing natin, syempre ate at kuya sa engineering at Bocaue Tech people, thank you very much. No problem. So yan po ang ating mga Katsim Positive. Naglalambing kaagapay, please like and share na po yung ating mga social media accounts. And of course, don't forget po to click the share button. At nang sa ganon, mas maikalat po natin ang ating mga programs dito sa inyong paboritong DZAS para sila din maging favorite na rin nila na mag-tune in dito sa Agapay ng Sambayanan. So bago po tayo magpunta ng Maynila, syempre magbulay muna tayo dito po sa paalalang hatid mula po sa mayamang aklat ng Biblia. Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
Ang atin pong talata ngayon ay galing sa Jeremias, Kabanatang 17, Talatang 14, Jeremiah 17:14. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Muli po, Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Ngayon kaagapay, ang dami nating nababalitaan na mga nagkakasakit o baka meron nga kayo nakasama ngayon sa inyong bahay na nasa banig ng karamdaman. Ito pong ating talata ngayon ay paalala na pwede po tayong tumawag sa makapangyarihang pangalan ng ating Diyos. Siya po ang ating dakilang manggagamot. Siya po ang ating greatest physician. At ang imposible po sa tao ay posibleng-posible po sa ating Panginoon. Kaya sa atin pong pagkakaratay sa banig ng karamdaman, wag po tayong mananawa na humingi po ng kagalingan mula po sa mapagpala at mahimalang kamay ng ating Diyos. But of course, kaagapay, nawa nandun din naman yung ating pananampalataya na bagamat hindi po natin ma-receive yung atin pong pinapag-pray na physical healing, nawa ay magkaroon po tayo ng kabukasan ng atin pong mga mata at magkaroon po tayo ng faith na ito po kung ano man yung pinagdaraanan natin ngayon ay bahagi po ng dakilang plano ng Lord at yun pa rin po yung ating ikakabuti. So kaagapay, wag tayong manghihinawa na manalangin, humingi ng kagalingan, pero kung dito man sa lupa ay hindi po natin yan makamit, abay doon naman po sa piling ng ating Diyos sa kalangitan, meron po tayong kompletong healing, di ba? Doon po wala ng karamdaman, doon po wala ng sakit, doon po wala ng paghihirap. Yun po yung ating blessed hope. At dito po sa mundong ito na atin pong tinitirhan ngayon, lagi po nating tatandaan na dumadaan lang tayo dito. Okay? At tayo po ay ang original talaga, ang napakagandang address po natin ay sa kalangitan. So kaagapay, tumawag tayo at magtiwala at sa Diyos natin ang ating mga karamdaman, and at the same time, nandoon din sana yung ating pag-surrender na yung kanyang dakilang kalooban para sa atin or para sa ating mahal sa buhay, yun pa rin yung mapapangyari. So yan po ang ating pagbubulay ngayong umaga galing sa Jeremias 17, talatang 14. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Magbabalik ang oras na Pilipinas. Hi, this is Ruth Laramadizon para sa Reflections. Every Mondays and Fridays, 11 to 11:30 p.m. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Oras na Pilipinas. Salamat po sa ating patuloy na pagsasama-sama dito sa Oras na Pilipinas at sa pagbabalik nga po ng ating ONP ngayon ay mamaya-maya samahan niyo po ako doon sa Dapitan, Maynila para po sa ating naging serbisyo publiko, kaagapay ang Psoriasis Philippines. Yan po ay sa pakikipagtulungan ng 702 DZAS at ng mga espesyalistang mga doktor sa larangan ng dermatology at rheumatology. Oras na Pilipinas. Patuloy yung pagtutok dito sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan mula sa iyong FEBC Radio TV at nandito pa rin po tayo ngayon sa lungsod ng Maynila kung saan kasama natin ang presidente ng Psoriasis Philippines, walang iba kundi si Sir Paul Mendoza. Magandang araw po, Sir Paul. Hello, magandang umaga po sa inyo.
At maraming salamat po sa inyong partnership sa DZAS para sa napakagandang gawain na ito para po sa ating mga kababayan. Opo. At marami rin pong salamat as our media partner po dito sa Free Skin and Bone Clinic dito sa Manila. Okay. So Sir Paul, para po sa mga hindi nakakabatid na mga kaagapay natin, ano po ang pangunahing advokasya ninyo sa Psoriasis Philippines? Bali, ang una po naming advocacy is para po sa awareness kung ano po ang sakit na psoriasis. So sa publiko po, unang-una po ang psoriasis ay hindi nakakahawa. At para naman po sa mga patients, ang psoriasis po ay hindi lang sakit sa balat, pero ito ay non-communicable disease. So ang ibig pong sabihin nun ay marami pa pong kaakibat sa sakit ang psoriasis. So kaya po kami nagpupush po ng mga ganitong free clinic para una po masalo po natin yung mga patients na may mga psoriasis at ina-encourage po namin sila na patuloy na magpa-check up po sa doktor kasi mas higher at risk po kasi kami sa mga sakit tulad ng diabetes, cardiovascular diseases, even cancer sa latest studies ngayon sa mga western countries. So yun po yung pangunahin naming advocacy is to really give awareness and educate the people ano po yung sakit na psoriasis. Pero Sir Paul, anong taon po nagsimula ang Sorfil dito? Ang Sorfil po ay nag-start magta 20 years na po kami. Pero in paper po, we're celebrating our 19 years. Pero 1 year before that, hindi pa po formally nare-register. Pero nag-start na po may 20 years ago. Opo. Pero magmula po noon, 20 years ago, pero nagiging mahirap po para sa mga pasyente ng psoriasis dahil hindi pa ganun kalawak yung pagiging educated po nila tungkol po sa condition na ito. So siguro may mga improvements na rin compared before kasi nung nag-umpisa kami sa advocacy namin, pag tinanong mo ano yung psoriasis, hindi naman alam or talagang hindi naiintindihan. Pero ngayon, may maraming chance na pag tinanong mo, psoriasis, narinig ko na yan, or psoriasis, di na nakakahawa naman yan, okay lang yan. Yun po. Pero yung sa ngayon po, yung pinupush po namin is yun nga po, hindi lang po siya sakit sa balat at kailangan po natin yung patuloy na pagtingin ng mga doktor para po gusto po kasi natin na maiwasan yung mga comorbidities na tinatawag natin at kung mag-umpisa man po siya, maagapan. Opo. Gaano po pangkaraniwan sa ating mga Pilipino ang sakit na psoriasis? Sa ngayon po, sa mga eksperto sa buong mundo, sinasabi po na 1 to 2% ng population ng tropical countries. So ang Pilipinas po, isa po tayo doon. So at least 1 million to 2 million ang meron pong sakit na psoriasis. Pero yun po yung kalungkutan kasi ngayon po wala pa po tayong data, patient registry for psoriasis. So marami pa po mostly undiagnosed or misdiagnosed naman po. Or karamihan hindi po talaga nagpapakita sa doktor. Oo. So sa ngayon po sir, yung meron tayong number, ilan po ngayon? Bali, ngayon po, meron po kaming 30,000 na likes sa Facebook. Tapos sa close group naman po, meron kaming mga 11 to 13,000 members naman po. So marami pa po yung hindi namin nakikita. Yung posibleng nandyan lang, Opo. pero yun nga, sabi nyo sir, hindi na diagnose o kaya mali yung diagnosis. Opo. Ano po yung mga ibang skin conditions na ipagkakamali na psoriasis pala pero iba po yung parang diagnosis po sa kanila? So siguro ang pinaka common siguro lalo na kunyari nasa probinsya, iniisip ay baka galis lang yan or baka allergy lang yan. Tapos pwede rin po siyang mapagkamalan na eczema or atopic dermatitis. So yun po yung mga similar kasi parehong namumula, nangangate, tapos nagbabalat. So yun po yung mga posibleng misdiagnosis po. Pero yun nga po, para po makasiguro, meron naman po tayong mga hospitals, kahit po mga government hospitals po, na merong dermatology clinic. Para makasigurado naman po, meron naman po tayong tinatawag na skin biopsy para masiguro po na
psoriasis po yung sakit nila. Pero yung mga process po, yung mga paraan para matest, ano po yung nakikita niyong dahilan kung bakit hindi po siya na-access? Lalong-lalo na ng mga kababayan po natin na na-mention nyo kanina na nasa malalayong lugar na posibleng taglay nila pero hindi po napapatignan sa doktor. Opo. So, una po, syempre, yung mga experts po, kumbaga, bibilangin natin ilan lang po ba yung mga espesyalista sa populasyon ng Pilipinas. Hindi po lahat din nakaka-access po sa mga espesyalista. So, like po yung partner po natin sa Philippine Dermatological Society, marami na rin po naman sila, pero syempre po, meron po tayong mga lugar sa mga provinces na konti pa lang po yung mga may dermatologists. Mostly mga nasa cities po or nasa sentro ng bayan. So, yun po yung isa po namin na isa pang programa rin na lalo na po ngayon, universal healthcare, isinusulong na po. So, isa po sa mga ginagawa rin namin ay pumupunta po kami sa mga iba-ibang bayan or mga probinsya para makipartner naman po sa government para ma-educate po yung healthcare providers po nila, general practitioners, nurses, barangay health workers para ma-educate po sila ano po ba yung psoriasis. Pag nakita nyo po yung ganitong simptomas, baka psoriasis yan. Then pwede po natin i-recommend po sa specialist. Pero Sir Paul, halimbawa, kung dun sa lugar namin, wala talaga kaming derma. Opo. Yung isa pong halimbawa, general physician, may Opo. ID naman po ba siya to identify na it's a case of psoriasis? Yun lang po, no? Hindi ko po masasabi na 100% makakatch nila or madadiagnose nila ng tama. Pero in case naman po na kunyari sa mga barangay health centers or kahit sa mga GPs po, may mga hospitals naman din po na nagbibigay ng telederm or online consultation. So, kung meron po or tingin nyo po ang sakit nyo ay baka psoriasis, so pwede naman po kayong kumontak po sa amin sa aming fanpage sa Psoriasis Philippines. Tapos pwede po namin silang ma-refer sa mga partner hospitals po na nag-o-offer ng online consultation. At mostly po, libre naman po iyon. Okay. Opo, Magandang kasi, balita po yan. Opo, kasi since government hospital po sila, so libre po nilang naibibigay yung konsultasyon po online. Okay. Opo. So, ibig sabihin, telederm po, tama ba? Opo. So, ibig sabihin, pwedeng on-cam na po yun. Yes, so, opo. kung nasa bahay po yung pasyente, yung magpapacheck up, itatapat niya lang po dun sa bahagi ng katawan. Opo. Opo. Tapos, matitignan na po yun ng inyong espesyalista. Opo. At from there po, masasabi na. Opo. So, kasi may tinatawag po tayo na pag-diagnosis, clinical eye. Doon sa mga expert po, pag nakita na, alam nila agad. Pero in case naman po na hindi nila masigurado, then baka po i-suggest po nila na pumunta po mismo sila sa hospital para mabiopsy po sila. Opo. Saan po kumukuha ng sample? Doon mismo sa area? Opo. Kung saan po yung lesion, doon po kukunan ng sample po. Tapos titignan na po nila yon. Okay. Para masigurado po kung psoriasis po ba yung sakit nila. Mga ilang araw po ang iintayin para lumabas yung resulta? Araw Yun po ba? O linggo? O buwan? Tingin ko naman araw. Araw lang. Opo. Okay. Pero syempre, depende po siguro sa pila po nung gawain. So, yun, sabihin po natin mga 1 week or less. Pero Sir Paul, yung ganyang diagnosis, ano pa lang yan? First step pa lang, ano? Opo. Ano po yung mga susunod na aasahan po ng isang, kung confirm po na psoriasis po yung kanyang condition? Yun. Pero yun, syempre, yun, just to inform everyone, ang psoriasis ay isang chronic condition. Ibig pong sabihin, panghabang buhay. Tapos sa ngayon po, wala pa pong lunas. Wala po siyang cure. So panghabang buhay po namin siyang dala-dala. Tapos marami naman pong treatments na available para ma-address yung flare-up or yung pamumula ng balat or yung ano. So meron po tayong mga topicals. So yun po yung first line. So yung mga ointments or mga cream. Tapos meron din po tayong tinatawag na systemic treatment.
Yun naman po yung mga oral na doon po kailangan may laboratory test na para ma-check po yung liver, pati yung kidneys, kung okay lang po nyong i-take yung medication. Tapos meron din po tayong tinatawag na phototherapy. So ito naman po is yung pag-iilaw sa mga bahagi ng balat. So parang UV rays po siya, controlled UV rays para po ma-address yung inflammation. So ito po parang weekly, no, na pumupunta kayo sa hospital para magpailaw. Tapos ngayon po, yung pinaka-latest is yung biologics. Kaso yun po yung mga bago pero mahal. Hindi po kakayanin ng normal na Pilipino kahit po nagtatrabaho, hindi po nila yon makukuha. Yan hindi na libre yan, Sir Yon Paul. hindi na po libre yon. Kasi syempre, kumbaga since panghabang buhay po siya, so dapat maintenance po kasi siya. So pag sa isang taon, para po kayong bumibili ng isang bagong kotse. Wow, ganun kamahal? Bakit ganun po ano ba kamahal. yun? Yun po yung ini-inject na po sa katawan. So doon po parang tina-target na po talaga yung immune system. Opo. Pero yan po para na sa severe case? Para po sa mga severe Rare cases po yun. Opo. So yun naman po yung sinusulong namin ngayon na psoriasis bill. Kasi nga po ngayon wala pa pong healthcare package ang psoriasis. So yun po yung pinupush po namin na dito sa batas na to, ma-provide po itong mga mahal na gamot na ito. Para kahit papaano makatulong naman po. Lalo na doon sa mga talagang nangangailangan na yun na lang yung paraan para maging maayos po yung kalagayan nila. So yun pong iba na diagnosed pero talagang kapos po sa buhay. Paano po yung ginagawa nila para ma-cover yung mga gamutan, yung iba pang mga test na kailangan po nila? Opo. So, yun lang po yung kagandahan kasi ngayon po, mostly po ng mga government hospitals, napoprovide naman po ng libre yung mga diagnostics, yung mga labs, at meron din po yung sa gamot, depende po no kung available sa pharmacy po nila ng hospital. Pero ang pinaka-importante naman po is yung pagpapa-check up po nila, libre naman, makukuha po nilang libre. Yung mga labs, yung mga diagnostics, pwede rin po nila yon makuha na libre. At in case po na talagang severe sila at kailangan po silang i-confine para ma-hospital for a few days or ilang araw, nakukuha rin po nila yon ng libre through the Malasakit Center naman po. Okay, basta ipepresent lang po nila yung Opo. kanilang diagnosis. Yes po. Opo. Sir Paul, kagaya ng ginagawa natin dito sa Dapitan, dito sa Manila, makikita sa likod ng mga kaibigan natin. I-shout out natin yung mga kapartner natin dyan, ang Philippine Dermatological Opo. Society at ang Philippine Rheumatology Rheumatological Association. And syempre, ang City of Manila po for providing us this venue. Okay. Pero Sir Paul, bone skin clinic po ito, bakit pati po bone i-scan or itetest? Ano po ang connection po nito sa psoriasis? Opo. So, yun nga po, sabi natin kanina, ang psoriasis ay hindi lang sakit sa balat. Sa mga tao pong may psoriasis, mga 30% maaari po silang magkaroon ng psoriatic arthritis. Yun naman po ay tinitira naman po nun ang joints. Any part po ng body, basta joints, pwede pong masira. So sa amin po, yun yung isang part ng advocacy po namin kasi pag nasira po yung joints, doon po napupunta yung pain, pati deformity po ng mga kamay. So pag nag-start na po yung deformity, irreversible na po siya. Hindi na po siya mababalik sa normal. So yun po yung isa, kaya po may ganito kami na kunyari po, may nararamdaman kayong joint pains, pinapacheck na po namin, sinasuggest na po namin na punta na po kayo sa rheumatologist kasi baka start na yon ng psoriatic arthritis nyo. So mas maganda po na, yun nga po, prevention is better kasi po pag nakokontrol, okay po, hindi pwede po nating maiwasan yung deformities. Pero kung napabayaan at nag-start na po yung deformities, hindi na ma-reverse. Opo. So, yun po yung isang part. Kaya po tayo may partner na rheumatologist po. So, dalawa po yung primary
caregivers po ng mga taong psoriasis. Una po is the derma. Pangalawa naman po is the rheumatologist naman po. So ano po ang nauunang lumabas sa sintomas? Yung sa skin or yung sa bone? Actually, pareho. Pero mostly, skin po muna bago yung joints. Pero meron po rin tayong mga cases na 5 to 10% nauuna naman po yung arthritis bago lumabas po yung mga lesion sa balat. Opo. Ito pong pagpunta natin sa mga community, nationwide niyo po ito ginagawa sa Sorfil? Bali po, sa ngayon, nung before pandemic, nakakapunta po kami sa mga iba-ibang provinces para makapag-ganito po na free clinic. Pero ngayon nasa Manila po tayo. Tapos sa August po, magkakaroon po kami ulit. Hindi pa lang po namin sigurado kung saan or kung ano pong I-announce na lang natin dito sa DZAS. Tapos sa October, kung kailan po kami nagsa-celebrate ng World Psoriasis Day, meron din po kaming free skin and bone clinic din po doon. So, i-announce po namin yun soon pag na-finalize po yung mga partner na lugar po, na municipalities. Sino po ang ine-encourage natin na i-maximize yung ganitong public service? Paano ko masasabi na kailangan kong subukan, kailangan kong magpa-test dito sa ino-offer po ninyo na skin and bone clinic? So, yun lang po yung kagandahan na tong mga clinic na po to ay hindi lang para sa mga taong may sakit na psoriasis. Kung meron po kayong nakita na condition sa balat, pwede po kayo pumunta dito para kasi makita. Kasi mga derma din ang nandito, no? Tapos kung may nafe-feel po kayo sa mga joints po natin, feeling nyo may arthritis po kayo or baka may gout po kayo, yung rheumatologist naman po nandito. So, kumbaga, wag po nating sayangin yung oportunidad kasi libre naman po to at may makukuha rin po naman po silang gamot basta available po. Kasama na rin na ibibigay. Yes so, po. Hindi lang ito basta diagnostic. Kung available naman, mga ointment or meron din pong oral. Meron po. Para sa mga pain relievers or antihistamines, meron naman po. Okay. So ngayon, Sir Paul, kaya din natin to ginagawa is to educate yung mga kababayan natin. Nasabi nyo nga kanina, marami pa rin yung may misconception na nakakahawa siya. Diba? So ano po ang gusto ninyong ipaliwanag sa mga kababayan natin na yun, hindi naman maiiwasan na makakasalamuhan nyo po, diba? Ang mga ibang tao. Dahil kailangan nyo rin parang ituloy na makapamuhay po ng normal, magtrabaho, di ba? Magkapamilya, makapag-aral. Yun. Una po, paunawa. Wag po natin sila pandirihan, wag po natin silang layuan. Kung may nakita po kayo na may taong psoriasis, okay lang po sila na hawakan nyo sila, kamayan nyo, akbayan nyo, okay lang po yon. Hindi po nyo makukuha yung sakit na yon. Kasi ano po siya, genetic po siya eh. So, kumbaga, namamana siya or parang nasa genes. Kaya hindi nyo po yun makukuha kahit hawakan nyo po kami. So, yun. Una po, again, hindi po kami nakakahawa. Ang psoriasis ay hindi nakakahawa. At lalo na po dun sa mga cases po ng mga bata, marami po kaming cases na bubuli po yung mga bata. So, para naman po sa mga teachers doon, gabayan nyo naman po. At, yun, kumbaga, pakikiramay lagi, no? Kasi, pakikidama. Yun. Kasi yun po yung importante. Kasi kami po, pag una po kaming na-diagnose, feeling namin nag-iisa kami. Kasi una, wala naman akong kakilalang ganito sa family namin. Baka ako yung unang nagkaroon nito. So, yun po. Padama lang nyo po na, lalo na po sa mga family members po. Kasi yun po talaga yung nagbibigay ng support. So, Sir Paul, hindi automatic na, halimbawa, parent ko, ako magkakaroon. Minsan tumatalon ng generation. Ganun po ba? Opo. Ang ina-explain po doon, una, dapat may genes ka. Nasa iyo yung genes ng psoriasis. Pero it doesn't mean naman po na nasa iyo yung genes, magma-manifest naman po siya, lalabas. So, lagi po na sinasabi, dapat may trigger factor. So, pag may trigger factor, doon po siya mag-flare up or doon po siya lalabas. So, ano po ba yung mga trigger factors na to?
ito po ay stress. Pwedeng emotional stress, mental stress, pwede pong infection sa katawan, kaya lumabas, or pwede pong allergies or chemicals na na-expose ka sa ganitong bagay or something, kaya naman po siya nag-start. So, iba-iba po yung cases kung paano po nag-umpisa. Yun po. Sir Paul, sabi niyo po kanina, merong mga batang nabubuli sa school. So, gaano po ba kabata? Ano yung edad po na lumalabas po, let's say, yung pagsusugat or yung pamumula po ng balat? Yun. So, wala pong pinipili na edad yung psoriasis. Ang alam po namin na cases, ang pinaka-early, as young as 2 months old, lumabas na po yung psoriasis nila. So, yun po, no, minsan, yung sinasabi ko kanina, ano ba yung pwedeng misdiagnosis? Minsan nakala nila diaper rash lang, pero pwede palang maging psoriasis na pala yon at that young age. Oo, naiisipin mo ano sana yung trigger niya kasi sabi niyo kanina, stress, 'di ba? Opo. Oo. Tapos yung iba naman po, lumalabas sila during their school years or pag nag-start na sila mag-work. Yung iba naman po, kahit in their retirement or senior years, doon naman po nag-i-start. May late bloomer din. Opo. So, wala pong pinipili na edad po. Basta, yun nga po, basta nandun yung trigger, lalabas po siya. Opo. Okay. Kayo po, Sir Paul, mga ilang taon po kayo nung una nyong napansin? Sa akin, during college, ilan ba? 17 years old ka, oo. Pero yon, yung sa akin kasi stress talaga. Kasi ano bang course mo? thesis days yon. So, yun yung thesis years, puro puyat. So, ako po kasi trigger ko is puyat. So, doon po siya nag-start. So, nung una kala ko, dandruff lang kasi sa scalp lang siya eh. At hanggang lumagpas na siya sa hairline, doon lang po kami nag-decide na magpa-check up sa derma. Tapos yun nga, yung nakita nung nagpa-check up po ako, sabi po nung derma na kahit wala pong biopsy, kinonfirm niya na po agad na psoriasis po yung meron ako. Ano yung una mong tanong dun sa derma? Actually, hindi yung una kong tanong eh. Ano yung unang sinabi sa'yo nung doktor? Kasi sabi sa kanya, kasi syempre tayo pumupunta tayo sa doktor, we're expecting cure, solution. Tapos yung sa kanya po, ay psoriasis yan. Walang gamot yan, panghabang buhay na yan. Walang preno. So parang, di ba? Pero, yun. So, yun po. So, parang syempre, at that time, parang nakakagulat. Kailan nag-sink in? Tapos, medyo matagal din. Kasi syempre, una, parang, yun nga, no, parang inisip ko noon, shucks, ano to? Kasi, Never heard? 20 years ago to eh. So parang, ano to, rare condition ba to? Bakit wala akong kakilala? Ngayon ko lang narinig. Tapos, yun. So, doon nagsiset in na parang mag-isa lang ako. Tatanungin mo, Lord, bakit ako? Hindi pa masyado yung Google nun. Oo, wala pa. So, yun lang yung kagandahan nung na-meet ko si Sorfil. So, nag-start sila Yahoo Groups pa. So, doon, yung friend ko... Paano mo na-encounter yun? Opo. Yung friend ko, sinabi niya sa akin na, oy, may napanood ako sa TV. May online group daw for psoriasis patient support. So, sinearch ko na po. Psoriasis Philippines patient support. Tapos, nakita ko po ang Psoriasis Philippines online community. So, doon po nag-start. Tapos simula nun, ayun, nandito po rin po tayo. Paano siya nakatulong sa paggaan ng pakiramdam mo? Unang-una, nakita ko na hindi ako nag-iisa. Marami kami. Tapos karamihan din po kasi sa mga patients na nung lumabas yung psoriasis nila, parang katapusan na nung mundo nila, feeling nila hindi na nila mararating yung mga pangarap nila. Pero nung na-meet ko yung group, ang daming nagtatrabaho, ang dami namang may family, successful naman sila. So, yun yung nag-push naman sa akin na bakit ako tuloy-tuloy na nag-volunteer kasi ayaw ko naman na hindi tumitigil ang mundo mo sa sakit na psoriasis. Na kahit may psoriasis ka, kaya mo pa rin gawin yung mga gusto mong gawin, yung mga pangarap mo, kaya mo pa rin makamit. At
yung kaya mo pa rin mag-contribute sa society kahit may condition ka na ganito. Natapos mo yung thesis mo? Opo. Graduate po for marketing. Tapos, nalaman mo na ang trigger mo ay puyat. So in-avoid mo nang magpuyat? Hindi maiwasan. Yun, pero naman po, controlled naman po siya. So, yung sa akin, may days na puyat, pero may days din na babawiin ko po yung tulog. Opo. Okay. So, napaka-inspiring ng pinagdaanan mo. At first, ang daming mga questions. Pero nung naging kabahagi ka ng isang support group, isa-isa nasasagot yung mga katanungan mo. Opo. So, yun din naman ang gusto mong ipasa dun sa iba at bigyan din sila ng kalakasan ng loob na at first matatakot pero unti-unting napapawi yung takot na yon, Sir Paul. Opo. Tama po yun, no? Kaya lagi po naming sinasabi na wag po tayong susuko. Laban lang po. May pag-asa po. At balang araw, sana may awa naman po ang Diyos na makontrol po natin yung sakit natin na flare up po. And hopefully, mawala siya. And for sure, may mga global studies, research na ginagawa, na-challenge din siguro yung mga scientist at yung mga expert na makapaghanap po talaga ng cure para po sa condition na yan. So, yun lang po yung kagandahan kasi every year, may nababalitaan naman po kami ng mga bagong treatments na available. So, yun po. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung sakali po ba may mga churches po ngayon or organization na gusto pong dalhin ninyo sa kanilang lugar itong kagaya ng Skin and Bone Clinic, paano po makikipag-ugnayan sa Sorphil? Pwede po tayong mag-email sa info@sorphil.org. Pwede po tayo mag-request doon. At kung although this year po nakalatag na, pero next year, malay po natin, baka sila naman po yung madalaw natin. Baka meron na lang po kayong gustong mensahe na ipanawagan or bigyang diin sa atin pong mga kaagapay po ngayon. Yun. So, salamat po ulit sa pagkakataon na ito. Ulitin po namin, ang psoriasis po ay hindi nakakahawa. At ang psoriasis ay hindi lang po sakit sa balat. Ito po ay non-communicable disease. At panghabang buhay po ito. So, sa mga nanonood po, baka po sa mga bagong diagnose or tingin nyo meron po kayong ganitong sakit, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Meron po tayong mga magagaling na doktor at mga hospital po na pwede po nating lapitan. At nandito po ang Psoriasis Philippines na gagabay po sa inyo sa inyong psoriasis journey. At up to now po, meron pa rin tayong online community kung saan pwede silang makibahagi. Yes. So, hanapin nyo lang po kami sa Facebook. Search nyo lang po Psoriasis Philippines or punta po kayo sa aming website www.sorphil.org. Mga kaibigan, nakausap po natin mula dito sa City of Manila si Sir Paul Mendoza, ang presidente ng Psoriasis Philippines. Please stay with us. Magbabalik po ang inyong Oras na Pilipinas. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Hi, this is Ruth Larama Dizon para sa Reflections. Every Mondays and Fridays, 11 to 11:30 p.m. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Oras na Pilipinas.
Nagpapatuloy ang inyong oras na Pilipinas dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay nandito pa rin sa City of Manila para po sa ginaganap na public service ng ating mga kaagapay mula po sa Psoriasis Philippines, kung saan tayo po ang kanilang official na media partner dito po sa libreng Bone and Skin Clinic. At sa puntong ito, kasama naman po natin ang isang dermatologist at siya din po ang cluster head ng Outreach Committee ng Philippine Dermatological Society. Walang iba kundi si Dr. Michelle Guadarrama Gatchalian. Magandang araw po, Dr. Michelle. Good morning. Maraming salamat po sa inyong availability para po sa amin at para din po sa ating mga kababayan dito po sa City of Manila. My pleasure. Yan. Gaano na po ba kayo katagal na naglilingkod dito po sa Outreach Committee po ng PDS? Actually, naging cluster head ako nung naging member ako ng board of directors ng Philippine Dermatological Society since last year. Mhm. But on and off, sumasali din ako sa mga medical missions. Mm-mm. More so sa aming chapter sa Southern Luzon. Taga saan po ba kayo, ma'am? Ang practice ko ay sa Cavite. Mhm, okay. And kagaya po ng naibahagi sa amin kanina ni Sir Paul ng Sorphil, ayan, nadala na po pala yung ganitong public service sa iba't ibang mga communities. Sa inyo pong pakikipag-usap sa atin pong mga kababayan, ano po ang masasabi or observation nyo po when it comes sa kanila pong kamalayan tungkol po sa sakit na psoriasis? Doon sa mga nagkakaroon, masyado silang well-informed. Pero doon sa kabuuhan ng patient population, hindi lahat ay, siguro around 60%, wala silang idea of what psoriasis is. Mm-mm. But since ito ay ginagawang regularly sa buong actually dito lang sa sa Metro Manila ang masyadong masigasig ang Sorphil, nagkakaroon na ng wide knowledge yung mga tao. Pero doktora, yung portion na sabi niyo may well-informed, saan galing yung information na nalalaman po nila? Kami mismo sa Philippine Dermatological Society, nagkakaroon din kami ng medical missions. So, yung kamalayan na yan, naging contributory lahat ng efforts ng Sorphil, ng Philippine Dermatological Society. At yun. Now, dito sa mga institutions na meron kami, training institutions ng dermatologists, meron tinatawag na Psoriasis Club. Mm-mm. Ito ay very active among the institutions at nagkakaroon sila ng members. Sila mismo nagpo-formulate ng kanilang activities regularly at nagmi-meet sila regularly. Mm-hmm. In so doing, nagkakaroon din ng tulong ang mga pasyente as far as medicine is concerned. Also their psychosocial well-being. Kasi syempre nagkakaroon ka ng sakit. So psychologically naapektuhan ka rin yung mental wellness mo. Lalo na kapag nasabi sa iyo na yung sakit na to ay forever. Wala pang gamot. Oo. So pati po yung kanilang kaisipan, yan, nagkakaroon din po ng epekto. Yung pag-aalala. Yes. Opo, pagka-worried po nila. And doktora, yun pong kadalasan, lalo na ngayon, sa age natin na andyan ang technology, ang dali na pong mag-search sa internet na halimbawa, meron kang mapansin, di ba, na lumabas dyan. Tapos itatype mo lang po yan eh. Yes. Tapos kung ano-ano na po yung mga information na ibibigay sa'yo, ano po ang masasabi nyo sa ganong type ng pagsasearch kung ano ba yung condition ko? Okay. Sa pagsasearch, walang problema. At least may idea ka. Pero kailangan pa rin na mag-seek kayo ng konsulta sa mga board-certified dermatologists. So ito yung mga dermatologists na nagkaroon ng 3 taon na training sa dermatology
at saka nag-exam to be a member of the Philippine Dermatological Society, iba na na-confirm na talagang psoriasis ito. Rather than kayo, through the internet also, Shopee, and kung ano-ano, at saka kung ano, sorry for mentioning, but yung online shopping na minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na self-medication na nakakalala pa doon sa kondisyon. So mas maganda pa rin sa uulitin na pumunta kayo at mag-seek ng consultation sa mga board-certified dermatologists. Unang naisip ko nila, Doktora Michelle, pagka derma mahal. Kaya yun yung parang nag-i-stop po sa kanila para magpakonsulta. Okay. Ang derma, wala namang sinasabing hindi ko ang mismong dermatologist will just exact consultation fee from you. Pero kumbaga may choice ka naman kung saan mo gustong bilhin yung mga gamot na yon. Okay. Pero sigurado na yung bibigay nilang gamot sa inyo ay dapat lang na sa kondisyon na nag-diagnose kayo. Ang importante, tama yung diagnosis. Kasi po, Doktora, nabanggit nyo kanina, nakakabili ng gamot sa mga online shopping platform? Yes. Talaga? Oo. Which is highly dangerous. And, okay. Siyempre, pag hindi yon na-prescribe ng doktor, hindi natin, self-medication yon. So, hindi natin alam yung mga side effects. Okay. So, kahit na iniisip mo, hindi mo naman iniinom, pinapahid mo lang, delikado pa rin po yon. May mga side effects din ang ina-apply ng mga gamot. Oo. Lalo na for a long period of time na dapat maintindihan ng pasyente. Meron na po bang lumapit sa inyo na ganun po yung naging case? Parang inuna muna na yon, mag-self-medicate hanggang sa naging uncontrolled na rin po yung kanyang kondisyon? Marami. Hindi lang sa akin, pero sa mga kasama ko ring doktor. Oo. At naging honest naman po ba sila na yun, sumubok muna ng iba't ibang paraan? Not really online also. They do self-medication. Kahit na sila, bumibili lang sila sa mga, nabibigyan sila ng mga pharmacies. So, meron ding nakakalusot na parang over-the-counter lang. Yes. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Meron. Kasi kumbaga sinerch lang po nila sa internet, pumunta sila sa butika, tapos na-issuehan po sila, ginamit Pwedeng nila. Pwedeng mangyari yun. Na parang na-defeat yung goal na gusto nilang makamura, mas lalo pa silang napamahal, Doktora Michelle. Okay. So yun yung masasabi ko sa mga pasyente. Kung gusto nila, kung minsan napapabili ni sila ng marami ng preparation, tapos, only to know na hindi pala yun ang talagang dapat sa kanilang kondisyon, mas napapamahal pa sila. Kaysa sa magpapatingin na lang sila sa isang dermatologist na tama yung diagnosis at sapat at tama yung gamot na maibigay sa kanila. At saka, napaka-importante rin po yung early intervention. Yes. Kasi yung iba, pagka ganun, sumubo ka muna on your own, kumain na yun ng oras di ba? Tama. Oo, okay. And Doktora, gusto rin po natin patuloy na ma-educate yung atin pong mga kaagapay dun sa mga tamang information na makukuha po namin mula po sa inyo na expert po dito sa field na to. So, sino-sino po yung mga high risk to have psoriasis? Wala tayong masasabing high risk. Actually, it's nasa pagkatao na ng pasyente yon, no? Ang mo lang dyan is that it is established na yung may mga psoriasis ay mas yung propensity nila o yung magiging prone sila to develop metabolic diseases gaya ng diabetes, hypertension, yung mga inflammatory diseases, arthritis, and the like, no? So, i-compare mo sa pangkaraniwang tao na walang psoriasis, sila mas more maapektuhan yung mga ganun. Yun ang nagiging discovery sa kanila sa inflammation. Okay. So hindi lang nakakonsentrate sa balat pero sa ibang organs na rin. So mas prone po sila na maging diabetic, hypertensive. Yes. Okay. So ano po 'yun kapag
Binone and Skin Clinic po sila, i-check na rin yung iba pang nila, lab. Parang dapat ganon. Supposed to be, totoo yun. Tama. Oo. Oo. Para maaagapan na rin po yun. Yes. Okay. Yun pong sabi kanina, hindi po nakakahawa. Hindi nakakahawa. Kahit po kamayan, yakapin, Hindi po nakakahawa. ibeso, hindi po nakakahawa. Yes. Mag-share ng gamit, hindi po nakakahawa. Hindi ng po damit. nakakahawa. Yes. Oo. Pero yan po ang normally na kaisipan po na gusto nating maituwid sa atin pong mga kaagapay. Kapa. Oo. Doon po sa management naman po, Doktora Michelle, yun din po aside doon sa ang isip nila mahal magpa-derma, mahal din daw po ang gamot. Ayan. Mga magkano or ano po ba yung dapat na ihanda? Ano po yung dapat na i-expect ng isang patient na pursue po na gusto po niyang i-manage yung kanyang kondisyon? Sa treatment ng psoriasis, syempre, merong mga treatment options na sinasabi, no, tayo. Doon sa mga ina-apply lang para doon sa medyo mild na kaso. At saka sa ngayon, meron ng mga iniinom at saka ini-inject. As you go higher doon sa ladder ng treatment, nagiging pamahal ng pamahal yon, no? So sa ina-apply, mas yun ang pinakamura, kumbaga. Depende yun sa kondisyon ng pasyente kung mas marami siyang lesion, syempre mas mabilis maubos yung mga pamahid na yon. Pero yun ang pinaka mas affordable. Okay. Yan naman po monthly yung ini-inject ganyan. Hindi naman no. For the monthly injectables, yung biologicals, depends on the biologicals na kailangan. Na ginagamit pala, hindi naman kailangan, na ginagamit. So, merong monthly at saka meron mga iba-iba kung anong Okay. ano ang frequency. Pero doktora, para ma-encourage po at magkaroon ng lakas ng loob yung mga kaagapay po natin na nagkakaroon ngayon ng parang idea na baka ganon yung sakit ko na nakikinig or nanonood po sa atin ngayon. Meron ba kayong parang gustong i-share na success story na matatawag na parang na-overcome niya yung mga challenges, all the negativities, tapos nung nag-seek po siya ng consultation, tamang diagnosis, nakakita siya ng support group, abay, okay naman. Living a normal and healthy life. Actually, kung virgin case siya na meron siyang mga rashes, ibig sabihin wala pa siyang ibang konsulta, meron kaming institutions around Metro Manila for our training institutions na hindi naman nagbibigay ng libreng konsultasyon. Ito yung mga training institutions gaya ng sa Manila, PGH, UST, Hospital ng Maynila, Jose Reyes, Tondo General, Valenzuela, itong nasa Tala Leprosarium before, pero General Hospital na siya, St. Luke's, East Avenue, baka may nakalimutan ako. So more on NCR, National Capital Region. No, we also have Region 1 Medical Center. One in, hindi ko kasi na-memorize masyado. I think that's one in Pangasinan, one in Isabela. We also have one in Southern Philippines in Davao Medical. In Davao Southern Philippines Medical Center. Okay? And then there are upcoming ones in the Visayas and also in South Luzon. Yun. Kaya hindi porket magkukonsulta sa dermatologist medyo mahal, no? Yung mga institution na to ay nagbibigay ng libreng
konsulta sa may mga sakit sa balat. And yun na nga, kung mamamanage naman po ng maaga. Yes. Ay, meron pa palang. Quirino Medical and also in V. Luna. Okay. So, yung listahan naman, ma'am, pwedeng ma-check Pwede sa... yan ma-check sa website ng Philippine Dermatological Society. Okay. Baka na lang po, meron dyan, malapit po sa inyong lugar. So, mag-inquire lang po doon kung paano maa-avail ang libreng consultation. Tama. Okay. At saka pala, meron pa. Yes po, Makati Doc. Medical Center, UERM, and I think that's it. Okay. So, ma'am, kung early na na-manage, hindi na mag-worsen, let's say, yung mga skin lesion na yan? Mag-guide ng dermatologist yung pasyente on how to deal with it. So, Okay. hindi na siya may mga gamot na pwede mong bawasan at a certain stage, at saka kung magagrabe na naman, pwede natin maibalik. So, with the guidance of a dermatologist, talagang mako-control natin. Pero ma'am, itong psoriasis, meron din siyang type ba na aggressive type, na ganyan? Hindi ko masasabing aggressive. Basta nasa guidance ng isang dermatologist at rheumatologist yung pasyente, what do you call this? Mamamanage natin. Yun. Okay. So, kaya kailangan po talaga ng guidance ng dermatologist at rheumatologist pagka may arthritis at saka may ibang problema ang pasyente. Pero, mahaba rin ang lifespan po nila. Opo naman. Basta mababantayan, maaalagaan, Yes. hindi pasawa yung pasyente. Yes. Ang mo lang dyan is somewhere along the way, minsan nagkakaroon ng infection dahil nga sa kakakamot, makatirin kasi ito. So, pwedeng magkakaroon siya ng secondary bacterial infection. So, pwede naman mamanage siya ng mga antibiotics, oral or kung sa severe cases, i-IV yung antibiotics. Pero pagka sa maaga siyang na didetect, mas makokontrol natin yung infection. Siguro po, lastly na lang, Dr. Michelle, do's and don'ts for our patients. Ang don'ts talaga, is to decrease trauma to the skin. So, when you scratch the skin, magkakaroon siya ng gasgas, yun yung behavior niyan. Doon nagkakaroon ng mga bagong lesions. So, kailangan tender loving care. Yung Parang hirap nun, angkatin niya, tapos yun ang makokontrol dapat, yung kamot at saka because of the fact na yung behavior ng psoriasis. Good hygiene, skin hygiene. Siyempre, regular washing your body, and also with the mild and moisturizing soap. Now, with the help of a mild and moisturizing soap. Yung isang so, hindi sa kanila pwede, Doc, ang mga regular na sabong pangligo? Wag lang yung masyadong harsh na Or mga mabango? Hindi. Harsh meaning there are contents that can be irritants to the skin that could also trigger attacks. Okay. Pwede rin po yung sabon ng mga mababango? Or dapat unscented? Pwede din for us. Pwede rin, pero medyo with caution. Or meron kayong parang basta may ingredient na ganito, iwasan mong bilhin yan? Hindi naman. Wala naman. Okay. Ano pa po? Do's? Ano pa nga ba? Sa clothing po. Kasi yung iba po talagang to minimize sweating, which can cause itchiness. Syempre, dapat cool clothing, yung cotton and everything, lalo na ngayong summer months. Yun na. Yun na lang siguro. Parang wala na akong maisip. Importante po talaga
tama yung diagnosis, and then from there on, gagabayan na po kayo sa mga susunod na hakbang na inyo pong dapat na obserbahan at nang sa ganon, hindi na po lumala yung atin pong psoriasis. Baka meron na lang kayong panawagan, Dr. Michelle, sa ating mga kaagapay? Sa mga nanonood, ang pinaka-importante is magkonsulta kayo sa board-certified dermatologists or doon sa mga training institutions na meron kami sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas. Pwede kayong pumunta sa website ng Philippine Dermatological Society para malaman nyo kung saan yung mga institution na to. Ang importante, magkonsulta at magkaroon ng tamang diagnosis. Maraming salamat po, Dr. Michelle, at sa inyo pong mga kasamahang dermatologist at rheumatologist dito po sa ating public service sa City of Manila. Once again, mga kaagapay, nakasama po natin si Dr. Michelle Guadarrama Gatchalian, isang dermatologist at cluster head ng Outreach Committee ng Philippine Dermatological Society. Diyan lang po kayo at magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala. Hindi pa tapos ang Oras na Pilipinas dito sa inyong FEBC Radio TV. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito. Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos. Ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na Pilipinas. Welcome back dito sa Oras na Pilipinas. Tayo po ay nasa labas ng ating himpilan at dumako dito sa dapitan sa may City of Manila dahil nakikibahagi po ang inyong agapay ng sambayanan dito sa napakagandang gawain ng Psoriasis Philippines para po sa ating mga kababayan. Ongoing po itong service para po sa ating mga kaagapay na nangangailangan po ng skin and bone clinic examination. So tayo po ay nagbabalik sa atin pong kwentuhan dito sa Oras na Pilipinas at ngayon ay kasama naman po natin ang isang psoriasis patient. Kung kanina po ay nakausap po natin ang presidente ng SORPHIL at ang isang dermatologist na si Dr. Michelle, ngayon naman po ay natutuwa ako na ipakilala sa inyo si Jomar Rapiz. 9 years na po pala siyang psoriasis patient kaya marami po siyang ibabahagi sa atin patungkol po sa kanyang mayamang karanasan at siya po nakapupulutan po natin ng aral and at the same time ng inspirasyon. So magandang araw sa iyo, Jomar. Magandang araw din po. Ako si Heidi from DZAS at maraming salamat. Nakilala ka namin ngayon. Salamat din. Ayan. So Jomar, ikaw ba'y tubong Maynila talaga? Yes po. Aha. San Andres. Okay. Ano ang nagtulak sa'yo para dumako dito sa Skin and Bone Clinic ng SORPHIL? Actually, ano po siya, yung information was passed by a random stranger rin talaga na nakasabay ko sa jeep. The name is Grace Cleophas. And then, ako yung trigger ng conversation kasi nakita ko may manifestation din siya sa skin. So, kinonfirm ko para sa ko kung hindi naman nakakasama. Then, that's it. Nagkaroon na ng conversation. So, ayun nga. So, parang we're already contacted sa Facebook and Messenger. And then, actually, I should be part ng fun run ng SORPHIL. So, due to work, hindi po talaga kinaya. So,
ito talaga inilaban ko sa work na makapag consultation kasi mahal rin ang consultation if ever. So, ginarap ko yung opportunity since for free siya. So, prior to this, paano mo nalaman na meron kang psoriasis? Nag-manifest po siya ng 2015 as parang dandruff sa scalp. So, yun, kala ko lang dandruff lang siya na heavy. So, yun, nagpa-derma din naman ako sa private. So, ayun, niresetahan ako ng yung mga low pH na shampoo. So, nag-effect. Actually, I'm using, call this, can I mention a brand? Wag na lang. Yeah, but a baby non-profit, shampoo. non-commercial kasi baby kami. Shampoo. Baby shampoo. A baby So, shampoo. parang very gentle na shampoo. Very gentle talaga Okay. yon. So, ayun ang ginagamit ko until now. Kasi nga, yung pH level para hindi masyadong, since na yung skin nga namin is nagpapalit ng very tremendously every day. So, kailangan gentle din yung shampoo. So, yun po. Noong una na yon, talagang sinabi na nung derma na psoriasis siya? Hindi pa eh. Parang may ibang, severe dandruff? parang ganun lang, severe, ganun. Sige, for further pa. Tapos nung nag-manifest na sa body ko sa back, yun na talagang na-confirm na ng derma ko na psoriasis nga siya. Nagpa-biopsy ka Vulgaris ba? Na. Hindi pa po actually. Wala po pong biopsy kasi yung talagang major na second consultation ko, isa San Lazaro, nung accidentally nabite ako ng dog. Then nakita kong may derma din silang available. Ginarap ko yung opportunity para, kumbaga, hitting a bird with like one stone with two birds. Ganon. So, ayun, doon na nga, kinonfirm na rin ng derma doon na psoriasis nga siya, vulgaris. Okay. Vulgaris Yung dandruff, parang doon ka na disturb. Kasi ano yung kaibahan niya sa pangkaraniwang balakubak? Ayan, para baka may nakikinig sa atin ngayon na ayun talagang magka-hint. nagpe-flakes, talagang humiwalay siya talaga sa scalp. So Pag talagang, kinamot mo, or pag kahit konting kamot lang, tas konting suklay lang, may nalalaglag na particles na kaya talagang nakaka-off. Nangangapal na rin yung Tas anit nangangapal mo, na ganyan. siya. And then, nung parang one time na nagkakamot ka lang, may may falling of hair na. So, doon ako nag-worry na parang iba siya. That time ba nagwo-work ka na? Nagwo-work po ako as ESL teacher. So, yung estudyante po nandito lang for 2 months for vacation while they're studying. So, yung feeling ko po ang naging trigger sa akin is yung puyat kasi matutulog po kami ng, especially po ako, 12, since monitor ko po yung mga teachers saka student. 12 po ako matutulog, gigising po ako ng 4 or 3 para sa preparing ng breakfast nila the next day, gano'n. Kasi you have to check everything kasi nandito lang sila for quite some time. So, since ako yung for manager, not really manager, parang but for sinusupervise mo sila? them. So, part ko din yung more than food, teaching, more than yung teaching, iba yung pa food, na needs accommodation, nila. ayun po. Kaya So, ilan ba kasi yon na under parang your care? Marami. 40 student. Wow, kaya na napuyat, student. na-stress. Yun po. Oo. At after nung scalp, saan pa nag-manifest? Sa back likod? po siya nag-manifest. Oo. Tapos dumating na po sa chest, sa dito banda, hanggang nagkaroon na ako sa legs. Yun po. So, puro sa balat lang yan? Walang fever, walang ganon? Wala naman po. Oo. So, nakita mo parang namumula, nagsusugat, may mga nangangapal. blisters na, yes. Oo. Yung scaly na. level ng pagkakate? Makate? Nung nagsasweat ka tapos may open wounds, ang sakit-sakit. Ayun. Mahapde. Kasi nga may open wounds. Tapos nagpapawis ka kasi nga mainit na yung tropical na bansa pa natin, yun po. So pero pag sa itchiness, pag nakakain ako ng manok, yun po. Nakaka-trigger. May itchiness. Itlog, very light, ganun lang. Pero so far, hindi naman ganun kaan. Okay. So, doon sa San Lazaro ba? Hospital? San Lazaro. Oo, nagpa-derma ka ulit doon. Opo. Ano ang nasabi na sa'yo doon nung doktor? Ayun po. So,
binigyan naman din po niya ako ng mga topical ointment na hinahalo sa petroleum jelly to lower yung tapang ng gamot. Kasi nga sa sobrang tapang, since steroid siya, so to lessen the effects of steroids. Pero ngayon, Jomar, namumula yung mukha mo. Kasi ganito po talagang skin pag after maligo. Kasi talagang tinatry ko pong tanggalin yung dry skin. Oo. Kasi kung hindi ko po tatanggalin, so yung level na yan, hindi yan flare. Ano siya? Hindi na po siya kalmado flare. siya, yan. Oo, Kalmado ano siya, parang relax siya, behave siya, kumbaga ganyan. Pero on a very peak na ayun po, anong condition? Na siya. The next day, scaly na siya. Mabilis? Mabilis. Since na talagang ang palit ng skin for psoriasis patient are like 10 times or talagang mabilis. Kaya the next day, ayan, dry siya, hindi na siya mapula. Pero pag iniligo mo tapos konting scrub mo lang, mangangapal uli. Makikita mo nang may dead skin na. So ayun, kaya ayan, another redness na naman. Okay. So dito sa ongoing activity dito sa Manila, ano ang service naman na in-avail mo? Ayun po, sa derma lang po talaga. Kasi so far, although na I know na in the near future, maapektuhan nga talaga yung bone. So far, wala pa naman pong manifestation. Ay, that's good. Ayun na lang din po ang inaano ko. Kaso, ayun po, yung mga ganito, hindi ko talaga kumbaga, talagang inilaban ko lang yung for this day. Kasi ang hirap po since na you're working, you need to provide. Pero Jomar, yung sabi nila, prone kayo sa diabetes, sa ayun hypertension, nababantayan mo naman yung... Feeling ko po, yun rin po ang triggering factor ko, which is yung sugar. Kasi medyo mataas po ang sugar ko. Kaya nagle-lessen din po sa food. To avoid complication, ano? Oo, okay. So, at first, nung na-diagnose ka with psoriasis, paano mo siya hinandle or na-accept mo ba siya agad? Hindi po talaga. Kasi you're living in a normal life na wala kang ganito. Tapos biglang... After a year, nag-manifest na sa katawan. Okay pa nung sa katawan kasi you can hide. Pero nung lumabas na sa mga shoulders, sa arms ko, so inaano ko, paano na? I'm working, like yung interaction ko for personal So, ayun din yung nag-trigger kaya I quit for the job. Kasi nakakaranas ka ba? Wala na. Pero wala ka namang discrimination. Wala naman po. Pero you know people, they will look at you. You will know, you can assess that they're trying to see something from you. Why? Parang hindi man nila sabihin, pero makikita mo na bakit ganyan, from head to toe ang tingin, gano'n. Hindi man magsalita, pero nararamdaman you can feel. mo. Kaya what I do, just to bounce back, I just stare at them too. Tapos nag-quit ka na. Tapos ayun, nag-quit na ako for job. So ngayon, I'm working sa BPO po. So, And doon, mas acceptable ba ang community? Okay naman po, wala naman pong problema. Pero syempre, people... Pero ini-explain mo din sa kanila na hindi ako nakakahawa. I don't need to explain. Hindi ko na po inaano. Pero pag may nagtatanong, I do explain. Pero pag hindi naman wala nagtatanong, naman, hindi issue. I don't mind na. Pero before, ang hirap explain. Even sa closest friend, Nawalan ka rin ba ng kaibigan? Hindi naman po nawalan. Pero ikaw, as a patient, ikaw po yung makakaramdam na may iba sa'yo, kaya may depression talaga. Parang nag-run po talaga ng 3 years, 4 years depression. And until now, hindi po ako nakikipag-meet sa mga batchmate ko kasi parang before we used to meet, pero ngayon talagang na-off na ako kasi nga sa how I look. So triggering factor siya. Affected emotionally, mentally, psychologically, pati social life. And social life talaga, even weekends, hindi na ako lumalabas. Nagpapaaraw na lang ako sa veranda. Ang blessing mo sa'yo, Jomar, na-meet mo ang isang Grace
Yes 'di ba, po. na nagpakita sa iyo ng other community Yes po. na magiging very helpful and encouraging para sa iyo. Then I meet some people na they're Same encouraging- journey, Yes, di sabi ba? ko, join ka para magkaroon ka ng chapter, para Oo. may support. So feeling ko with that, yun, mas nakaka-encourage. Spark of hope, 'di ba? Oo. To see them na nagle-lessen yung flare nila. Oo. Parang I'm wishing na ako rin sana. Sana maging effective kung ano man Yes. yung pinagdadaanan nila as a group or kung ano man yung recommended sa kanila. Sana mag-take effect din sa akin. Ayan. Ako, maraming salamat, Thank you rin Jomar. po. At nawa, patuloy na mag-broaden ang iyong Yung group knowledge, ganun po yung hope. at ang iyong mga kaalaman at nang sa ganon, sabi mo nga kanina, meron kang courage na nakakapag-educate, di ba, sa iyong mga circle. And hindi natin alam kung ano yung plano. Yes. Baka mas lalo pang maging malawak yan para mas marami pa tayong maabot na gamit natin yung mga tamang information. Thank you so Thank you much, Jomar. And we are praying para sa iyong wellness, not only physically, kung hindi pati na rin within your heart, di ba? And mentally and psychologically. God bless you. Yeah po. Amen to that. Alright, ako nakausap po natin ang isang brave na survivor dito po sa Manila. Walang iba kundi si Jomar. And mag-break muna tayo at magbabalik po ang inyong Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na Pilipinas. Nagbabalik ang Oras na Pilipinas dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan at nandito pa rin tayo sa ating outside broadcast mula po dito sa Dapitan, Manila City at nakikibahagi po ang inyong DZAS sa gawaing ito ng Psoriasis Philippines. At this time, makakasama naman po natin si Mami Cherryville Motita. Siya po ay nanay ng isang bata na meron pong psoriasis for 9 years. So, ma'am, magandang araw po. Napakaganda ninyo. Magandang araw din po. Thank you po. Diba? Napakaganda ni Mami Cherryville or Cherry na lang. Yes po. Cherry po. Cherry, ayan. Mami Cherry, ilan po bang anak ninyo? 3 lalaki po. 3 lalaki. So, itong si Luigi ay Panganay pang-ilan? ko po. Panganay. So, yung sumunod ay ilang taon na? 7 years old po. And then? 6 years old. Wow, pero ang slim ni Mami, o, diba? Thank you po. Kayo po ba'y taga dito sa Manila? Kami sa Manila po. Okay, dumayo po kayo Opo. dito. Paano nyo nabalitaan yung... yung nag-send po yung presidente namin sa SOR Club sa PGH na may ano po dito. Medical mission. Okay, so 9 years na po si Luigi na may psoriasis Yes or po. 9 years old na siya? 9 years old na po and 9 years old na rin. 9 years na rin po siyang may psoriasis. Paano nyo na-detect na meron 3 po siyang months old ganyan? po siya nag-start nang magkaroon siya ng rashes tapos pina-check up po, pina-check up po siya sa Binangonan kasi nandun po kami ng time na yun. Sabi po ng doktor doon na kailangan daw po i-admit. Private po yung hospital doon. Sabi ko, dito na lang po kami sa Maynila. Total, taga dito naman po talaga kami. Dinala po namin sa NCH and sabi po, atopic dermatitis.
Tapos po, ayun po, nawala. Then, pag dating niya ng 8 months, nag-flare nung nilagnat siya. Tapos pina-admit ko naman po siya ngayon dito sa UERM. Tapos po, doon po, sabi seborrheic dermatitis naman daw po. Hanggang sa follow-up kami na follow-up. Tapos, 10 months old po siya nung nag-decide yung doktor na ipabiopsy siya. Doon po Kasi balik-balik or Opo. nag-worsen? Pabalik-balik po eh. Tapos po, doon nga po na-confirm na psoriasis po siya. Okay. Ano yung itsura nung skin niya noon? 8 months. Akala nyo dermatitis? Oo. Para po siyang para siyang kahoy na makapal. Makapal po. Oo. Saan po unang lumabas? Buong katawan po agad kasi siya pag nag-flare eh. Kasi lumalabas po pag naglalagnat siya. So, katawan, wala yung ulo? Meron po. Meron din Lahat sa po. ulo. Okay. Natakot ka ba? Actually, hindi po kasi sabi ko malapit lang kami sa ospital kaya alam ko magagabayan ako ng mga doktor. Okay. Nung dermatitis, okay pa. Pero nung na-confirm after biopsy na psoriasis, naintindihan mo ba? Opo. Actually, Oo. bago pa po kami i-request ng doktor na magpa-biopsy, sabi niya po na bakit daw parang hindi nawawala yung seborrheic dermatitis niya. So, baka daw psoriasis. Doon pa lang po nung time na yun, ina-explain na po sa akin ng doktor na ang psoriasis ay lifetime. Tapos po, gumagaling pero babalik. Doon po, tapos nung na-confirm po na psoriasis siya, parang okay, hindi na ako matatakot kasi alam kong meron akong guide ng doktor kung anong gagawin. Ano yung mga tinanong mo na mga dapat gawin, mga iwasang gawin? Wala naman daw po kasing, yun ang po sabi ng doktor, wala naman daw po dapat iwasan sa pagkain, ang iwasan ko lang daw po siya magkasakit. Kasi yun daw po yung magti-trigger niya. Opo, magti-trigger sa kanya. Okay. Maglagnat, sipon, doon po siya pinapaiwas mga taong may nagsisigarilyo. Yan po. So, ibig sabihin, mas naging maingat ka ba sa pagbabantay sa kanya Yes po. magmula noon? Yes po. To the point na nilalabas mo ba naman siya ng bahay? Lalabas lang po kami ng bahay, mag-aircon lang po kami sa SM. Doon lang po. Pero naka long sleeve siya, naka leggings na mahaba. Ganun lang po yung paglalabas kami. So uwi na din po pag pag gabi na. Pinagtitinginan ba siya ng tao? Nung nitong na lang po siya, itong malaki na po siya. Kasi ayaw na niya mag long sleeve eh. Oo. Ayaw na niyang, simula nung nag-aral na po siya ng face-to-face, doon pa lang po siya doon lang po siya na pinagtitinginan ng mga tao. Kasi taong bahay lang din po siya, ayaw niya lumabas. Ikaw, parang as a mother, ano yung parang nararamdaman mo for your son para dun sa anak mo? Nalulungkot po ako para sa kanya kasi nakakaramdam na siya na parang nahihiya siya. Alam niya na din kung paano siya alam niya na din yung mga tingin ng mga tao pag katulad sa jeep, iniiwasan siya. Ganyan. Sa school, yung mga classmates niya, hindi naman nila din alam. Kaya sabi ko, intindihin na lang niya. Nagtatanong ba siya tungkol sa sakit niya? Nagtatanong po siya. Bakit siya meron? Bakit kapatid niya wala? Oo. Paano mo sinasagot? Sabi ko, hindi ko alam anak kung kanino mo yan namana eh. Kaya, imbis na hanapin natin kung kanino mo namana yan, gamutin na lang natin yan. Sabi ko sa kanya. Papagamot na lang kita. Kahit pumila tayo ng mahaba sa PGH, okay lang. Ipapagamot kita. So, sa PGH kayo suki? Opo. Ano yung mga nakukuha yung gamot doon or service na free? Yung monthly, ganyan, na kayo bumabalik? Paano? Laboratories po niya, free. Yung free lang po sa PGH, yung sagot lang po ng white card. Pero pag may iba pong request yung doktor, papagawa po sa labas. Ano yun, white card? Opo, may white card po kasi sa PGH na covered po yung mga laboratories na nire-request ng doktor. So, wala po kami babayaran. Minsan po, pag bibigyan po siya ng doktor niya ng mga topical steroids. Mga lotions. Kailan siya parang nahihirapan sa condition niya? Pinaka? Last po kasi siyang 2018 na admit po siya sa UERM ng 1.5 months. Sobrang flare po talaga siya, buong katawan po talaga. Para siyang tusino. Tapos namamaga yung tuhod, mga daliri sa kamay namamaga. Ganun po siya.
Mareklamo ba siya? Hindi po. Hindi siya Ang bait madaing. po niyan. Mataas ang tolerance niya. Hindi rin po. Medyo... Pinipigil Opo, lang din niya talaga. Pero sa pagpapacheck up ninyo, more on skin lang, wala Opo. pa namang sa bone. Nung ano po, nung 2018, pina-check up po, 2018 to 2019, yun po, nagpapacheck up siya sa Ruma. Kasi, ano pa po nagre-recover pa lang po yung mga paa niya. Nung time na yun. Binubuhat po siya tuwing magpapacheck up po kami. Kasi hindi pa po niya ma-straight yung, namaga po kasi yung tuhod niya. Hindi pa po niya ma-straight, malakad ng maayos. Nakapaglakad lang po siya nung pandemic. Bumalik lang Sa po ulit. parang mga gusto nyong mangyari, let's say sa kalalagayan ninyo na as a family, for sure hindi lang siya yung affected dun sa condition niya, pati kayo, di ba, nag-a-adjust, pati yung mga kapatid niya. And yung available na services na mayroon ngayon dito sa Pilipinas, ano yung ninanais ninyo na sana maibigay pa, let's say, ng pamahalaan na suporta sa mga kagaya ninyo na families facing psoriasis? Yung mapababa lang po sana yung presyo ng gamot. Malaking bagay na po sa amin yun. Kasi ang mahal po ng gamot Yung mga topicals. Magkano a month? Dati po gumagastos kami ng 2K to 3K a month. Para lang po sa sabon, sa lotion, sa gamot. Minsan po hindi pa po lumalabas dun yung sabon. Ganun, hindi pa kasama. So sana maibaba or mailibre na. Why not, 'di ba? Oo. Yun po sana. Malaking bagay na sa amin yun. Tapos yung mga kasi katulad po niya, naka-methotrexate siya, may mga request na i-check yung liver niya, may kamahalan po yung procedure kung paano gagawin. Yun po sana mapababa, yung mga ganun. Sa mga case na kagaya niya. Doon ba sa pagiging part ng chapter, 'di ba? Meron ka, ano yung support na nakukuha mo from that group? Ayun po, pag katulad nito, merong mga update na ganito, ayan po, may sinasamantala kong pumunta. Tapos po, nung World Psoriasis, kasama po siya. Ayun po, nung nanalo po kami, binigyan po din po siya pambiling gamot, pangkain niya. Ano ba daw ang gusto ni Luigi paglaki niya? Ang dami niya po kasing gusto. Gusto niya pong mag-business daw, tapos maging chef. Ang dami niya pong gusto. At gusto din niyang maging scientist. Nasakyan ko lang po yung mga gusto niya Pero blessing na meron siyang mommy na kagaya mo na supportive at saka inaalagaan talaga siya. Baka meron ka lang panawagan or pakiusap para sa ating mga kaagapay na up to now, yun nga, hindi pa rin aware, hindi pa rin tanggap yung ganyang sakit na hindi naman nakakahawa, bagkus ay pwedeng ang kaibiganin, pwedeng lapitan, pwedeng kamayan, pwedeng kausapin. Hello po. Nais ko lang po magkaroon ng magsisimula po sa ating mga magulang yung mga awareness po tungkol sa sakit na psoriasis. Katulad po niyan, nag-aaral na po siya, pumapasok siya sa school, hindi po maiwasan na may mga classmates siya na iiwasan siya. So, sa ating pong mga magulang, tayo po ang mag-e-explain. I-approach nyo lang po kaming mga magulang na may anak na may psoriasis, kung gusto nyo po magkaroon ng idea kung ano po ba yung sakit ng anak namin. And then, kayo na po mag-explain sa anak nyo ng maayos para mas maintindihan din nila. Willing po kaming mga magulang na mag-explain sa inyo. Gusto po namin lumawak pa yung awareness tungkol sa psoriasis. Yun lang po. Yan. Pwede po silang kaibiganin. Yes po. Pwede po sila. Mababait po silang lahat. At kailangan din po talaga nila ng kaibigan. Pangunawa po. Kailangan po nila ng kasama. Kailangan po nila ng malawak na pangunawa. Maraming salamat, Ma'am Cherry, and God bless you. At kaisa mo kami sa panalangin para sa pagtatagumpay ni Luigi. God bless you. God bless po. Mga kaibigan, ang daming kwento, punong-puno tayo ng impormasyon, mga kaalaman dito sa ating gawain mula po dito sa Dapitan, at magbabalik pa tayo para sa iba pang bahagi ng ating Oras na Pilipinas. Magbabalik ang Oras na Pilipinas. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash.
Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na Pilipinas. Kasapi tayo sa KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Karangalan po nating makasama ngayon dito po sa City of Manila ang kanilang Vice Mayor, walang iba kundi si VM Yulservo. Magandang araw po, sir. Magandang umaga din sa iyo, Miss Heidi, at sa lahat ng manonood. Good morning. Opo, at sa mga nakikinig din po sa atin. Sa mga nakikinig. All over the world and all over the Philippines. Good morning. Oo, salamat po dahil nagkaroon kayo ng panahon para po sa mga kababayan natin dito po sa aktibidad na ito ng Psoriasis Philippines. Nako, napakaganda ng programa ngayong araw na ito na binigay ng Psoriasis Philippines para sa mga kababayan nating Manileño na malaman nila magkaroon sila ng access para sa, kung meron silang sakit na psoriasis at saka yung sa bone. Dalawa kasi ito, may bone Opo. at saka sa skin. Opo. Pero Mayor, dito po sa City of Manila, meron po ba kayong para mga ganitong kahalintulad na healthcare services na ino-offer nyo po sa inyong mga residente? Actually, ang ano naman namin na meron kaming 6 na hospital sa bawat distrito at meron din mga clinic, health center. Meron kami 44 na health center at meron din tayong sa Maynila meron din tayong National Hospital na dyan ang PGH, ang Jose Reyes, kung saan gumagamot din ng mga may sakit sa balat at nagpapa-check up. At sa Maynila naman, yung bone scan meron tayo niyan. Merong iniikot din sa mga senior citizen. Tapos yung sa psoriasis nga, ito, parang first time kong maka-attend ng ganitong programa. At buti kasi dati general pagka may mga programa. Medical mission, parang mission ganyan. lagi. Dental, diba? Health check-up. Sa Maynila, meron kaming Kalinga sa Maynila sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Ayan, tuwing Wednesday yan, umiikot sa buong Kamaynilaan sa bawat zona para maabot ng lungsod. Actually, di lang medical mission Doon naman, miski anong klaseng sakit. Na doon kasi yung mga hospital natin binababa. At hindi lang hospital, yung pati mga lahat ng iba-ibang departamento ng city na laging hinihingan ng tulong ng mga mamamayan natin. Sa pangkalahatan po ba ng mga taga-lungsod ng Maynila, ano po yung pangkaraniwang sakit ng ating mga constituents dito? Actually, ang hinihingan po nila palagi ng tulong sa inyo. Ngayon, ang tumataas yung rate nung yung may problema sa respiratory, yung mga asthma, hika. Tapos ngayon sa Maynila, siguro dahil sa init ng panahon. Pero hindi, tuwing ganitong buwan, sa experience ko sa pag-ikot ko sa community, sa mga barangay, ang majority na namamatay naman stroke. Stroke. Katulad ngayon, siguro 70-30 percent yung namamatay na mga kababayan natin Manileño. Dito walang pinipili. May sakit ka matanda, bata. Kasi marami rin ako napupuntahan na bata na nai-stroke. Minsan first time lang na may stroke, bumibigay na kagad. Meron akong napuntahan 7 beses na nai-stroke na... pero nakaka-survive pa rin? Hindi.
last na yung 7 niya. Nako, oo. Kaya yun po yung iniiwasan po sana nating mangyari. Kaya kanina po, pagdating namin dito, nakakatuwa na ito pong venue na to, may nagzuzumba, Vice Mayor. Mahilig magsumbang mga Manilenyo. At ngayon nga, meron kaming programa, project ang City of Manila. Sa panguna pa rin ni Mayor Hani Lacuna Pangan na tuwing Sunday, actually nagsimula nung nakaraan, ilo-launch ng May 26. Kaya yung mga batang Maynila dyan, mga kababayan, inimbitahan ko rin sila na magpunta ng alas 5 hanggang alas 9, sinasara yung Rose Boulevard. Ayun. Para, actually nung bata naman tayo, nakasara yan tuwing linggo eh. Ngayon, muling ibabalik para Carless Day. Oo, pwedeng mag-jogging doon, pwedeng mag-bike, pwedeng magsama ng alagang hayop. Correct, opo, mapopromote ang wellness. Yes. Ayun. At mababawasan ng sa 5 to 9 ng pollution. Opo. So tuwing linggo po yan. Sarado ang Rojas Boulevard. Yes. Ayan. Kaya pwede kayong mag-jogging, mag-bike sa Rojas Boulevard. Oo. Pero Mayor, ito po particularly Vice Mayor, sorry po. Yung mga kinikater po natin ngayon ay psoriasis patients. Ang lambing po nila sana mas maging accessible yung pagpapacheck up and of course yung gamutan. Meron po ba tayong parang initiative specifically for their group? Kanina nga po, sabi nga po nila, meron lang kulang. Siyempre sa una naman, laging hindi naman perfecto eh. Yes po. At least sabi, sa pangalawa, magiging mas maayos na, mas magiging maganda, mas malalaman ng tao. Kasi minsan, miski na dyan minsan kulang sa information. O minsan yung information hindi umaabot sa kanila pero sagad naman yung pag-inform mo sa tao. Katulad nung sa medical mission na sa akin naman, meron din ako sariling medical mission tuwing tuwing Sabado. Pero maabot naman ng 1,000 din yung recipient naman. Pero sana ang target nun 2,000 Pero yun nga, sana sa pangalawang pagkakataon mas penetrated na po sa mga barangay. Kasi para mamaya dyan, may mga sakit sila, hindi nila alam. Hindi lang po nilalabas, At least nandun magkakaroon pa rin. sila ng access na sa ganito na pangunguna ng Psoriasis Philippines. Okay. At syempre, nandyan yung One Pinoy, nagpapasalamat din tayo sa One Pinoy sa kanilang butika. Dahil yung iba po dito, after po ma-check up, nakakapag-uwi na rin ng mga gamot na kailangan po nila. At saka syempre, hindi tayo mabubuo kung wala yung mga doktor natin. Yes, Dermatological Society at saka sa Rheumatology Association. So maraming salamat po dahil ito ay yung presence po ninyo, Vice Mayor, talagang patunay na prioridad para sa inyo ang kalusugan ng mga Manilenyo. Siyempre, kailangan yan. Yan ang sangkap ng isang maunlad na bayan. Ang healthy mamamayan. Maraming salamat din po sa inyong pagdaan dito po sa aming mini setup dito po sa Dapitan at dalangin po namin ang katagumpayan ng inyo pong magagandang mga programa para po sa kabutihan at kapakanan ng atin pong mga kababayan. God bless you, Vice Mayor. Maraming salamat, Ma'am Heidi. God bless din po at maraming salamat sa lahat ng manonood at nakikinig. Good morning. Have a nice day. Si Vice Mayor ng City of Manila, Yul Servo. Oras na Pilipinas. Isang magandang umaga kaagapay at tuloy-tuloy po ang ating masarap na kwentuhan dito sa Oras na Pilipinas. Kasama po natin ngayon si Miss Lance Marie Espuerta Escalante, kandidata po sa Miss World Philippines at pambato ng Surigao del Norte. Hello, Miss Lance or Miss Marie? Lance. Miss Lance, oo. At napakaganda ng ating umaga kasi isang napakagandang babae, hindi lang sa mukha kundi sa kalooban ang kasama natin ngayon. Thank you po. Miss Lance, paano ka napasali dito sa advocacy ng Psoriasis Philippines? Hindi lang po halata pero may psoriasis din po ako. Yes po. It's actually healing right now but few years back, nag-bedridden po ako because of the severity of my psoriasis. And now, I'm using my story as my advocacy in every pageant na sinasalihan ko po. Oo. So, yung pagsali mo sa mga Patimpalak Beauty Contest, dala-dala mo yung identity na yon na Yes, you're a survivor. And to raise awareness na rin po kasi
kahit may mga ganitong events, meron pa rin pong mga taong hindi nakakaalam kung ano po yung psoriasis na nagkakos ng stigma na parang, ay nakakahawa, kahit hindi naman po. Oo. So ano yung nauna, Miss Lance? Yung kagustuhan mo na maging beauty queen or yung discovery mo na meron kang psoriasis pala? I actually wanted to be a beauty queen ever since I was a little girl. Pero naudlot because during 2016, I was diagnosed with psoriasis. Tapos sabi ko noon, maybe it's just something that I will never achieve. And during pandemic, nag-bedridden po talaga ako. As in, napuno ng sore head to toe. And hindi ako makatayo, hindi ako makalakad. And by that time, give up ko na talaga yung dreams na yun. Pero may mga taong naniwala po sa akin. And that time, I gave up on myself already, thinking na para ang pabigat ko na sa mundo. Kasi ang mahal ng gamot, ang mahal ng maintenance, lahat, ang mahal. Tapos parang ang hirap po na gumagastos yung pamilya mo na parang wala ka namang hindi ka nagiging okay. Because at that time, my mental state was declining talaga. I was so depressed and I was on self-pity. And then, one day, parang nagmakaawa na po yung mom ko na kung pwede lang sana, nilipat na sa akin, ginawa na daw niya. Yung parang, yun po yung nag-click sa akin. Light bulb moment mo. Na I was too selfish. All those years, I was too selfish na ay, parang ako lang yung may problema, hindi pala. So that was the time that I tried to raise above the occasion, and that time, may nag-invite sa akin na sumali ng isang pageant. Sumali po ako, first pageant ko, during swimsuit competition, naka-stockings po ako. Parang ang weird. Pero that was also my first crown. And nagsunod-sunod po yung pageants ko. Sunod-sunod din po yung panalo ko. Wala po akong pageant na sinalihan na hindi po ako nakakorona. Tapos sabi ko na kailangan ko po palang pagdaanan lahat yon para may story ako na masabi to inspire other people that nothing is too impossible. Talagang ginamit mo yung platform, hindi lang para sa sarili mo, kung hindi para sa mga kapwa mo na mga pasyente, ikaw yung nagiging boses nila. Diba? At ikaw yung nagiging inspirasyon nila na pwede pala, posible pala, diba? Pwede palang ma-penetrate yung ganyang mga patimpalak at hindi lang basta sasali, nakakapag-uwi ng corona, 'di ba? May sash at may title. Yes po, thank God. Itong pagsali mo sa Miss World, so from being Miss Surigao del Norte, ayan, paano ang mga journey na pinagdaanan mo diyan, challenges, di ba sabi nila ang isang nakaka-trigger ng psoriasis, 'di ba, is stress. Yes. Kaya nga po. At first, I was really skeptical kasi national stage po yan. Buong Pilipinas halos manunood. Mas mataas ang stress level. Tsaka yung pressure. Tsaka, of course, ayaw mo mapahiya. Pero inisip ko na kung hindi ko to gagawin, how much more yung iba na nawawala ng pag-asa. Kung kaya ko naman, why not? I mean, I have a story to tell. Miss World is an advocacy-based pageant, and maybe, by God's grace, we can get a crown and at the same time, uplift my fellow Sorfil people na hindi lang basta dahil may sakit ka, katapusan na ng buhay mo, bawal ka ng mangarap. Pwede naman just push, just take the courage, take that leap of faith, and anything is possible. And that is my goal in joining Miss World. And hopefully, mag-continue na. Marami po kasi na re-receive na messages na nai-inspire ko daw sila sa stories ko. So, kung gi-give up po ako ngayon, paano po yung mga taong nai-inspire ko sa ginagawa ko sa buhay? Yun yung parang naging inspiration ko din na sila na para magpursige po. Na especially yung pamilya ko po na walang ginawa kundi suportahan po ako sa lahat ng trip ko sa buhay. Salamat sa mga ever supportive na kapamilya, 'di ba? Ilan yung tinalo mo dun sa Miss Surigao del Norte? During the regional pageant, it was called Panaghiusa Festival Pageant. 12 po kami.
from different provinces. Opo. Okay. Tapos ikaw, ang nakapag-uwi ng crown. Ano Yes ba yung po. tinanong doon? Pinaulit pa eh. Pero yun na nga, so, kasi you have yung dream, di ba? You have the brains and you can talk not only for yourself, but being the voice of your mga kapwa, mga pasyente. Meron ka talagang something na pinapagawa, meron ka talagang mission na kailangan mo ng bigger audience, bigger platform. So ngayon, okay naman. Palapit na po. Palapit na. Opo. Oo. Kailan ang competition for Miss World? It's to be announced pa po. So ngayon, ongoing ang training. As for myself po. Personal training ko po. Oo. So kasama dyan, discipline. Yes po, tsaka kailangan time management po kasi bawal po sa sakit namin yung ma-stress. So, magpuyat. Bawal din po pero puyat po tayo lagi. Oo. So, Opo. paano yun? Vitamins. Opo. Okay. Nag-aaral ka pa? As of now, hindi pa ako nag-enroll for this SEM to focus on the Miss World. Oo. So, anong ka na dapat? College? Opo, college, 4th year. Anong course? Business. Business. Sa Surigao yan? Surigao, St. Paul University, Surigao. Oo. So, inaabangan na ng mga taga Surigao ang iyong pagbabalik. Siyempre, wala pang date ng competition. Wala pa po. So, ngayon, puspusan ang iyong pag-train on yourself. And of course, hindi lang yan walking. Yes, of course, Q&A, yung Q&A. Public speaking, marami po. Oo, okay. Baka meron ka nalang message of hope, ayan, para dun sa mga sabi mo ngay kanina, tumitingala sa iyo at parang ikaw yung nagiging icon, source of encouragement and inspiration nila. So for everyone who's experiencing downfall, rock bottom or anything, you don't have to have psoriasis or mental health issues as long as may challenges na hinaharap ka ngayon. That is not the end of it. Imagine being on a trampoline. You have to go down for you to rise up, and everything that's happening in our lives is for our future. Kung hindi ko naranasan lahat ng yon, wala po akong kwentong maisasabi or masasabi sa lahat ng tao na makakapag-inspire o makakapagbago ng buhay nila. So, just keep moving forward, one step at a time. Take one day at a time, and malay nyo, gaya ko, isang araw, nasa Miss World stage na kayo. Ingatan mo ang iyong sarili at dalangin din namin ang iyong success, not only para sa iyo, kundi para din sa inyong province at para sa mga kumukuha at humuhugot din ng inspirasyon sa iyo, Miss Lance. God bless you. Mabuhay ka. God bless you more. Thank Nakausap you. po natin isa sa mga kandidata ng Miss World Philippines, si Miss Lance Marie Espuerta Escalante mula po sa Surigao del Norte. At yan na rin po ang kabuuan ng ating makabuluhang pagdayo dito sa Dapitan sa lungsod ng Maynila sa pangalan po ng ating buong pangkat dito sa Oras na Pilipinas, sa atin pong mga ka-team positive. Nakasama po natin si Kuya Benji Musura, si Raymond Rico Paner, si Ate Jo Cabrera Alabastro, gayon din si Brian De La Cruz, syempre ang ating ProdTech at ang ating engineering at Bukawit Sec people. Ako naman po si Haiti Bernardo Sampang. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga tuntunin. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.